Magandang araw mga bata! Narito na ang ating aralin sa Reading and Literacy Quarter 1, Week 4, Day 4. At tatalakayin muli natin ang mga bahagi ng aklat at ang pag-alam sa pamagat ng aklat. Bahagi ng aklat. So ano muna ang tunog ng letrang T batay sa ating nakaraang aralin? Ito ay T, T, T. Ngayon, magbigay ng mga bagay na nagsisimula sa letrang T. May mga naisip na ba kayo? Naisip niyo ba ang T, tigre? T, tinapay. T, tambol. T, tipaklong. T, Ted. T, Tino. May iba pa ba kayong naisip na nagsisimula sa letrang T? Kung gayon, mahusay. Pagmasdan ninyo ang larawan, ano ang inyong nakikita? Tungkol sa isang kalabaw. At ang pamagat na nakasulat dito ay ang mabait na kalabaw. So ano nga ba ang tawag natin sa bahagi ng aklat na ito? Natatandaan nyo pa ba? So ito ay tinatawag nating pabalat. Yan. So sa pabalat ng aklat, nakasulat ang pamagat. So ang nakikita natin sa pabalat ay kalabaw at isang bata. So, naaalala pa ba ninyo ang mga pamagat ng kwentong binasa natin ng mga nakaraang aralin? So, ano ba ang pamagat ng ating kwento tungkol sa elepante? Natandaan nyo pa ba? Ito ay ang eleganteng elepante. Ano ang pamagat ng kwento natin tungkol sa uwak? Uhaw na uwak. Ano ang pamagat ng kwento tungkol sa tigre? Ang takot na tigre. Ngayon, basahin natin ang mga salitang pamagat, pansinin at bigyang diin ang tunog na P at T. Pamagat. P, pamagat. Ito ay nagtatapos sa T at may unahang tunog na P. Pantigin natin ang salitang pamagat sa pamamagitan ng pagpalakpak. Pantigin natin ang pamagat, pamagat. Ilang pantig? Tatlong pantig mayroon ang salitang pamagat. So ano ba ang kahulugan ng pamagat? Pag sinabi nating pamagat, ito ay nagsasabi tungkol sa aklat na ating babasahin. Yan, para may idea na tayo tungkol saan ba ang aklat na ito. So kadalasang makikita ang pamagat sa unahang pahina ng libro. Ang ibang aklat ay may larawan na kaugnay sa kwento. Kung tungkol ito sa uwak, may nakalarawan na uwak. Kung masaya ang uwak, masaya dapat ang nasa larawan. Kung tungkol ito sa mag-aaral, so dapat may nakadrawing na tungkol sa mag-aaral. Okay? Yan. So, ang pamagat at larawan ay tumutulong na malaman natin kung tungkol saan ba yung aklat. Saan kadalasang makikita ang pamagat nga? Sa unahan ng aklat. O, ito ay nasa pabalat. Kung ang pamagat ay may larawan, tungkol saan ang larawan? Siyempre, ang larawan ay tungkol, yan. Ang larawan sa pamagat ay tungkol kung ano ba ang kwento. May babasahin akong tatlong teksto, tutukuyin ninyo ang angkop na pamagat. So, dito kayo pipili. Ito ba ay tungkol sa ang masayahing kuneho, ang matalinong unggoy, ang masipag na langgam? Tingnan nyo ang larawang ito. Ang masayahing kuneho. So, kung ito yung larawan na nasa unahan ng aklat, o nasa pamagat, makikita na masaya ang kuneho kasi nga nakalagay dito masaya. Then, ang matalinong unggoy. O yan, masaya yung unggoy kasi nga matalino siya. Then, ang masipag na langgam. So, masipag siya. Tingnan nyo naman, ang dami niyang dala-dala. So, ngayon, hulaan nyo kung ano ang pamagat nito. May isang maliit na kuneho ang pagala-gala sa gubat. Mahilig siyang makipagkaibigan sa mga hayop na kanyang nadadaanan. Siya ay masayahin at palakaibigan. Ano kaya ang pamagat nito? Yan, ang masayahing kuneho. So, si Uno ay isang mausisang unggoy. Nais niyang malaman ang lahat ng bagay sa kapaligiran. Mahilig siyang magtanong at makipag-usap sa iba't ibang hayop sa gubat. Si Uno ay isang matalinong unggoy. So, anong pamagat nito? Andito na. Yan, matalinong unggoy. So, ang matalinong unggoy.
Next, hindi pa man sumisikat ang araw ay nasa bukid na si Tina na isang langgam. Patid niya na kailangan niyang mag-imbak ng pagkain habang tag-araw upang maging handa sa pagsapit ng tag-ulan. So, ang pamagat nito ay ang masipag na langgam. So, ngayon, ang natutunan ninyo ngayong araw ay tukuyin ang kadalasang nakikita sa unang bahagi ng aklat o libro na tinatawag nating pamagat. Okay? So, ang pamagat ay nakikita sa unang bahagi ng libro o sa pabalat. So, natutunan nyo rin na tumutukoy ng angkop na pamagat ng isang teksto o kwento. So, kung ano yung pamagat, di tungkol doon yung kwento. Hindi tayo maliligaw na, halimbawa, ang pamagat ay ang masayahing kambing, pero tungkol sa unggoy ang kwento. So, mali na, no? Yan. So, isulat sa kahon ang angkop na salita upang mabuo ang pamagat ng kwento. Dito kayo pipili. Elepante, tigre, uhaw, unggoy, kuneho. So, kung natatandaan nyo yung mga kwento natin dati. Ang eleganteng, ano kaya yun? Elepante. Yan. Next, ang blank na uwak. Ito ay uhaw. Ang uhaw na uwak. Ang takot na tigre. Yan, ang takot na tigre. Ang masayahing kuneho. Ang masayahing kuneho. At ang huli, ang matalinong unggoy. So, yan ang mga pamagat ng mga kwento. Okay? So, kung tungkol saan ang kwento, yun dapat ang nagsasabi ng pamagat. So, kung tungkol saan yung kwento, yung pamagat dapat ay nagbibigay na ng idea kung tungkol saan ang kwento. Gayon din ang larawan na makikita sa pabalat. Yan. So, ngayon, magsanay na basahin at isulat ang mga sumusunod na pangungusap. Okay? So, i-post nyo naman to habang sinasanay nyong basahin at isulat. Number 1, ang eskwelahan ay isang ligtas na lugar sa mga mag-aaral. Number 2, si Tino ay uhaw na uhaw habang naglalakad pauwi sa kanilang bahay. Number 3, mayroong bagong entablado sa paaralan ni Uno. Number 4, maraming tanim na upo ang lola ni Erne. Number 5, ang paboritong ulam ni Edna ay pritong tilapia. So, sana may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli. Paalam!